Okay, kasama po natin ang coach of the game sa gabi ito. Walang iba kundi si Coach Ed and si Coach Basya. Grabe ang pinakita ng first game. Unang laban pa lang dito, panalo agad ang Dumaguete Stallion. Coach, anong preparation ginawa ninyo dito para manalo kayo dito sa first game pa lang ninyo dito? Well, yung preparation namin ang ginagawa namin, meron talaga kaming proseso kasi sabi ko sa mga player na hindi pwedeng indirect tayo, dapat may process tayo. Meron tayong practice na gagawin or meron tayong platform paano natin i-set and play. So far, behalf of our assistant coach, Marcia, siya yung namamahala doon sa mga setup of play. At yung amin naman, isa pa pala si Coach Gani, yun yung aming nakakatulong sa aming coaching namin. Coach Gani, may sakit lang siya ngayon. At yun, basta may process lang at wala tayong direct dito. Lahat ng player naman, coachable eh. Okay, alam naman natin, Basya, siyempre ikaw yata yung lucky champ ni Coach Ed ngayon. Unang sabak mo pa lang, panalo na agad ngayon. Anong preparasyon ginagawa niyo pag-uusap para mas lalong tumibay ang mga player niyo dito sa loob ng court? Siyempre coach, una sa lahat yung preparation, sabi nga ni Coach Ed, dapat sa practice, bigay todo na dapat magtiwala sila sa amin kasi kami nagtitiwala ng mga coach sa kanila, ibalik dapat nila sa amin yon, and then yung depensa talaga namin. Kasi yung offensa darating na lang pag maganda yung depensa namin. Yun ang lagi sinasabi namin sa kanila. Alam naman natin itong Simi D-League, kung sino ang ready, kung sino yung kondisyon, siyang mananalo. Kaya nasabi nga ninyo, napaka-importante ng practice, yung teamwork dito sa labang ito. Ngayon palagay ninyo, dito sa unang game ninyo, pagtutuloy-tuloy ba itong panalo natin ito? Hindi rin natin masasabi coach, pero kami siguro paghahandaan namin lahat ng team, lahat ng mga kakalaban namin. Kasi lahat naman preparado dito, depende na lang kung paano. Buwang ito si Coach, magandang laging nag-i-scout to sa mga bawat liga. Talagang pinalalakas niya yung team na to. Dito po Coach, mas malakas ba ang Dumaguete Stallion dito sa season 4 na to? First of all, yung aking kinukuha, lalo na sa mga player na, Coach, bakit ako hindi mo kinuha? Isa lang ang masasabi ko, kumukuha ako yung player na coachable. Meaning, non-attitude player at isa siya sa team player, hindi individual player. Nagkakaisa ang player at at para at least makukuha namin. Maganda kasi pag yung player na ganon, at least yung platform na gustuhan naman namin gagawin in between sa aming assistant coach at sa si Gani, at least madali ang proseso. Ngayon, siyempre Coach, dito palagay mo sa mga team ng Simi D-League, ano mga malalakas na team dito para sa team na mabigat para sa inyo? Nako, pag Jasville ang pag-uusapan, kaiba ang caliber. Lalo na dito sa ating Simi D-League, this is unrated game in between two players, pero kakaiba dito. Kaya dapat dito pag pumasok ka, paghahandaan mo. Wala ditong shortcut. Kung gusto mong mag-champion ka, paghahandaan mo, mag-practice kayo para at least ready to fight kayo kahit saan man, kahit sinong team. Lahat naman malalakas eh. Walang hindi malakas. Kaya lang paghahandaan natin lagi kung sinong kalaban. Siyempre, andyan si Basya. Ito kagabi, nanalo agad ito kagabi dito sa Samat Basketball. Kaya maganda yung, siyempre, alam naman natin na pagka tulong-tulong, siyempre, mas lalong gaganda at lalakas at magiging kondisyon yung mga player mo. Ngayon, Basya, siyempre, first time mo nag-coach dito sa Simi D-League. Anong feel pag ikaw nandito sa loob ng coach at ikaw nagpo-coach ka? Siyempre coach, feeling excited ako una eh, kasi siyempre bago. Pero nagko-coach rin ako dati kasi dito iba talaga eh, yung Jasville. Kaya hindi ko masabi ko. Saka yung andito kasi competitive na game. Lahat ng team, lahat ng player na competitive nandito na lahat sa Jasville. Yung isang iglap, mababago yung momentum kahit lamang ka ng 20. Isang iklap lang naagaw momentum at ikaw patulog-tulog. Sigurado. Lahat kasi preparado dito. Oo. At saka lagi mo, saka dito, iba yung labanan dito talagang
sabihin mo naman ka ng 20, 30, 2 minutes, 3 minutes, pihit agad. Pahinga. Wala, di ba? Pukpukan. Kaya laging handa. Kaya dito, alam naman natin, pag sinabi mo, labanan dito, iba na talaga. Alam naman natin yun. At sa mga, dito, palagay mo, sa mga darating ninyong laban, mas lalo pang magiging excitement ang mga laban ninyo. Yun nga coach yung sabi ko kanina, kanina nung natapos na yung laro, sabi ko marami pa tayong pagdadaanan ng mga malalakas na team. Dapat kung ano yung ginawa natin ngayon, higitan pa natin next game. Prepare pa tayo sa mga darating. Ato si Coach Ed, dito sanay sa mga ganitong laban, sa mga ganitong diktikan. Ito yung mga challenge niya, kaya nga sabi niya, dito ko, kaya ako sumasali sa Jacksonville dahil andito yung challenge. Anong challenge ko ang meron sa'yo dito? Actually, marami na rin nagtatanong sa akin, mga komisyoner, na bakit ako hindi sumasali sa iba. Behalf ko sa lahat ng komisyoner at salamat sa pag-i-invite nyo. Pero ako kasi yung coach na meaning, at doon gusto ko yung may challenge eh. Meaning, kahit sinong team, kilalang team, sinong player, basta yung player ko na lumalaban, di natin alam kung anong mangyayari. Kasi kakaiba ang laro dito sa Jacksonville. Makikita nyo man, pagpasok mo pa lang, yung ambience kakaiba. Meaning, andun, hindi naman yung sinasabi natin dahil sisikat tayo, wala na. Andun na tayo, sikat na tayo. Ang kailangan ko lang, magkakaroon talaga ng isang team na kahit anong gagawin, mahirap talunin kasi puro palaban lahat. Okay. Ngayon, Coach, sino-sino ba yung mga sumusuporta dito sa Dumaguete Stallion? Pakilala, i-shoutout mo naman natin. Okay, shoutout ko yung isa pa, yung aking coach na ko, si Isagani. Siya yung isa sa tumutulong. At yung buong team ng Dumaguete Stallion at saka si Lester Barcia. At sa angkan, lahat ng angkan ng Dumaguete. At in between South and North, para sa inyo to lahat. At yung aking trabaho ko, company ko, Foreman Technical Services, ini-invite ko po kayo. Baka ikaw po, yung may prospect ko, baka meron po kayong maibigay kay Uncle. Kami po ay nag-renovate ng villa or any, kahit offices po, na ipaparenovate po sa amin, restaurant, kahit anong klase sa paggawa po ng technical, call nyo lang po ako. At yung Quadros, at isa po yun sa catering na sumusuporta po sa amin. Quadros po ng catering. Okay, shoutout ko muna dyan, Basya, sa mga mahal mo sa buhay. Shoutout sa sa mga pamilya ko, sa Capiz, sa mga taga Bilo Village, sa mga Ilonggo na nandito sa Dubai, kay Nong Jeff, kay Daddy Hans, din sa asawa ko sa bahay. Yan ako. Sa pala, makakalimutan ko, baka hindi ako makakauwi. Shoutout po ako sa asawa ko. Yung asawa ko, shoutout po. Asawa ko, Susan, at andun ngayon sa World Trade, siya yung namamahala doon. At shoutout po ako sa anak ko, si PJ, si Hildred, at yung anak ko na nasa Zamboanga. Mag-ingat po kay lahat. Si Papa andito lang para sa inyo. Okay, sa mga hindi na pagpapakalo dyan, follow lang po sa Jacksonville TV. Para every Sunday, mapapanood nyo ang Dumaguete Stallion. Bakbaka na!